Suriin natin ang mga kwento ng isang bangag. Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Saglit umpisa pa lang ng kwento mo sablay agad. Epekto na naman ba ng fentanyl, nagkakabuhol-buhol na ang script? Paano naman mag-apply sa'yo as Department of Agriculture gayong mayor ka pa pala ng Davao? Haha, sige ulitin natin, baka nabingi lang tayo. Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. So, tama pala ang dinig natin. Dito pa lang, nakita na ang kasinungalingan mo dahil paano mag-apply sa'yo as Department of Agriculture Secretary, mayor ka pa lang ng Davao. Pangalawa, hindi mag-apply sa'yo si PBBM dahil ng mga oras na yun ay abala rin si PBBM sa pangangampanya bilang pangalawang pangulo. Very ironic na tatakbo siyang pangalawang pangulo tapos mag-a-apply as DA Secretary. Tuloy natin ang kwento ng isang bangag. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako. Ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusunod. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Saglit, mukhang nagkabuhol-buhol na talaga ang script. Ang sinasabi ni Duterte ay noong mayor pa siya tapos biglang napunta sa pagtakbo ni PBBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Hay, may lapses talaga siya, mukhang matindi na yata ang tama ng fentanyl. Hay, nilaktawan niya ang parte na siya ay Pangulo ng Pilipinas. Itama natin ang kwento ng bangag. Kung naalala nyo noon sa speech ni Duterte ay madalas niyang sinasabi na kung magtagumpay si PBBM sa kanyang electoral protest ay handa na siyang bumaba sa pwesto at si PBBM na ang magiging Pangulo. Hay, nakalimutan ba niya yun? Martes ng gabi nang sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag nagbitiw siya, ayaw niya si Vice President Leni Robredo ang pumalit sa kanya. Sa halip ay may dalawang ibang pinangalanan. Kung sino lang sana dyan, in the likes of Escudero o Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Paglilinaw ngayon ng tagapagsalita ng Pangulo, magbibitiw daw si Duterte kapag nanalo si Marcos sa electoral protest kay Robredo. What he's worried about is if we were to use constitutional succession, then the successor may not be qualified. He has said that he thinks that Senator Bongbong Marcos is one of the better qualified leader to succeed him. If there's developments and he will win the protest and he becomes vice president, yes, he will make through his work. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, hanggat hindi pa naman daw ito nangyayari, ay hindi naman daw magbibitiw sa pwesto ang Pangulo kahit palagi niya itong sinasabi. May patusyada pa siya sa abogado ni Robredo. Sa ngayon, he remains, so Barry Gutierrez, sorry po, he remains president. But for as long as A nor B is not vice president, then he will not step down. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Bongbong sa tiwala sa kanya ni Duterte, pero mas kailangan daw ng taong bayan si Duterte ngayon kaya't dito dapat magbitiw. Why? Kasi alam ko, bangag. Hindi naman ako nag-isang salita kasi dito sa Davao na suportahan natin. Saglit,
Ayaw niyang suportahan si PBBM dahil alam daw niyang bangag. Kung totoong bangag si PBBM, bakit natapos na lang ang 6 years niya pero hindi man lang niya tinukang? Akala ko ba seryoso ang kanyang kampanya sa war on drugs? Isa pa ito malaking kasiraan sa laban kontra droga ni Digong dahil nangangahulugan na totoo ang sinasabi ng mga dilawan na peke ang war on drugs ni Duterte dahil mga mahihirap lang ang tinotokhang at pinoprotektahan naman ang mga kaibigang mayayaman at mga barkadang drug lords. Ang malaking patunay ay si Michael Yang na ginawa pa niyang economic advisor. Balikan natin at alalahanin kung ano nga ba ang pinaghuhugutan ng matinding galit ni Digong kay PBBM. Ang sabi ng iba ay ang ICC daw na mukhang papayagan ni PBBM na pumasok sa Pilipinas. Ngunit duda ako mukhang may isang malaking dahilan. Balikan natin noong panahon ng kampanyahan kung saan pinipilit ng PDP Laban na tumakbo si Sara bilang katambal ni Bongo. Ngunit nadismaya si Duterte nang nalaman niyang tatakbo si Sara bilang vice-presidente ni PBBM. Mula noon ay nagbago na ang pakikitungo ni Digong kay PBBM at nagsimula na rin siyang sirain ito. Nang dahil lang sa kagustuhan na iloklok sa Bongo, ay nagawa ni Duterte na sirain si PBBM sa pamamagitan ng pagsasabi na si PBBM ay weak leader, may bagahe at hindi maaasahan sa oras ng sakuna. Hindi man tinukoy ang pangalan na may presidential candidate na nagpopolvoron, ngunit sa description na sinasabi ni Duterte ito ay tumutukoy kay PBBM, isang malakas nangungunang kandidato. Marami ang nadismaya dahil noong Pangulo pa si Digong ay full support si PBBM kay Duterte. Po ninyo na nandito po kami sa inyong likod. Lahat po kami ng pamilya Marcos, lahat po ng supporter namin na naging supporter po na po ninyo. Mula noon ay sunod-sunod na ang paninira at pag-atake ang ginagawa ni Duterte kasama na rin ang kanyang mga anak at ang Duterte Group. Nakakalungkot isipin na dahil sa sariling interes ay nagawa ni Duterte na sirain ang isang magandang relasyon ng Marcos at Duterte. Noong sinabi ni Duterte na may presidential candidate na nagpopolvoron ay agad na nagpa-drug test si PBBM sa St. Luke's at PNP at parehong negative ang resulta. Sa kabila ng pagiging negative ng drug test ni PBBM ay hindi tumitigil si Duterte at ang kanyang minions sa pagpapakalat na bangag daw si PBBM. Pinatunayan din ng PIDEA na kailanman ay hindi napasama ang pangalan ni PBBM sa narcolist. Maging PNP chief ng past administration na sina PNP Chief Abayalde at Bato de la Rosa ay nagsabing wala sa listahan ang pangalan ng Pangulo sa drug list. Sa aking pananaw, ang paulit-ulit na pagtawag nila kay PBBM ng bangag, kahit hindi naman nila napatunayan, ay isang strategy para maniwala ang mga taong madaling maloko at mapaniwala. Marahil ay ginagawa nila ito dahil naniniwala sila sa kasabihang ang isang kasinungalingan kapag inulit mo ng maraming beses, ito ay nagmumukhang totoo at kapanipaniwala. Ngunit sa tingin ko ay ito ang sinasabi ni Duterte na kanyang natutunan noong siya ay piskal pa. Panoorin natin ang video. But we know at the start what we planted the intrigues there. I'm just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from where they came from. We first planted the intrigues so that we would know from where they came from. For a lawyer and president at that time, sabihin at umamin na nung panahon niya na fiscal siya, nagtatanim siya ng ebidensya. Ibang klase yung partner. Diba? Ano ang gusto mong iparating sa mga kagaya naming lawyer na dapat pa ba kaming maniwala sa mga fiscal kung sila ay gagaya sa ginagawa mong pagpaplanta ng ebidensya?
sa mga naaakusahan. Hindi kayo naawa doon sa naaakusahan na pinaplantahan lang ng ebidensya? Ngayon ay napatunayan na natin na ang galit ni Digong kay PBBM ay nagmula pa noong panahon ng eleksyon at hindi ito nawala kundi ay lalong tumindi, lalo na nang makita niyang sa 2 taon ni PBBM ay naungusan na siya nito. Nasaktan ang ego ng isang taong may narcissistic behavior.